Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Pag-usapan natin mga ka-Wonder itong nangyaring INC rally, no, na akala natin walang kulay. Kasi nga, pinalayas nila itong mga DDS na may dalang mga placard na may nakalagay BBM resign. Pero ganun din pala mga ka-Wonder kasi nagsalita itong si Marcoleta at lalo na itong si Amy Marcos na tinatawag nga nilang mangga. Para dun sa hindi nakakaalam, yung salitang mangga may dalawang meaning po yan. No? Yung mangga dahil yung korte ng mukha mahaba, babalo. At yung isa pa, yung mangga, yung manggagamit. Anyway, ano ba yung sa nakikita natin, no? Sa mga naririnig natin, pinagbabasihan nila yung korte ng mukha. Galit na galit sila dito kay Amy na tinatawag nga nilang mangga. Dahil naniniwala pa ba kayo mga ka-Wonder sa blood is thicker than water? Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, no, nakakadismaya. Etong talumpati or speech, nandun pa si Roque sa naka-livestream. Of course, hindi siya makakapunta ron. At para siyang nag-cheer na sabihin na raw na bangag, no, itong si PBBM. At maging dito sa post, itong DDS na abogado na kilala, si Regal Oliva. Sabi niya, basahin ko mga ka-Wonder, parang pumutok ang isang granada sa gitna mismo ng Quirino Grandstand. Amy Marcos, hindi lang senador, kundi presidential sister. So diniin niya yan mga ka-Wonder dahil kapatid na mismo ay nagsalita. No, panghugot para mapatalsik na nila si BBM kasi kapatid na Accusing the first family itself. Sino ba yung first family? Si BBM, si First Lady, yung mga anak. No? Sabi rito, ito po yung nakakagulat mga ka-Wonder. Bongbong, Lisa, and Sandro of being into drugs. No? Maraming nagjo-joke dyan, yung mga naririnig ko. No? Si Sandro daw ay nagda-drugs dahil ang laki daw ng mata, dilat na dilat. Oh, no! Malaki po talaga yung eyes ni Sandro. Actually, asset niya yan. Natutuwa yung mga tao doon. Pero it doesn't mean na malaki mata mo, nagda-drugs ka na. Kawawa naman yung mga malalaki mata dyan. No? So, lalo na, nung sinabi lang kasama si Sandro, lalong-lalong fake news. Ito pong pinapakalat ng DDS. Sabi niya rito, hindi ito kwentong barbero, sabi nitong si Oliva, as if nandudun siya. This is bloodline. Detonating against bloodline. Detonating, kumbaga, naglabas ng pasabog. Dugo sa dugo. So, here lies the tension. Kapag kapatid na ang naglabas ng dumi, sino pa ang maniniwala na walang usok kung walang apoy? Meron po niyan, mga ka-Wonder. Marami akong kilala niya, nag-aaway. Papatayan pa nga Remember Las Cañas when he said in his testimony, kung hindi ako nagkakamali, mga ka-Wonder, pinatay niya yung kanyang kadugo, kapatid. Meron pa ako nakikita niya, nagpapatayan dahil sa kayamanan. So hindi pwedeng hindi mangyari yan, mga ka-Wonder. Lalong-lalo na, what is behind Amy Marcos defending etong mga Duterte? What? Mamaya, sabi nitong si Arman, may sinabi siya. Because either Amy is lying, which is damning, or she's telling the truth, which is catastrophic. Totoo nga naman. But the question is, totoo ba mga ka-Wonder? Naniniwala ba kayo na nagdadrag si PBBM? Oh no! Sabi nito, so habang ang palasyo ay nagkukunwaring walang naririnig, tayo ang naghihintay ng sagot. Will the truth be pursued? Or will this administration gamble everything by pretending nothing just exploded? Kasi hanggang ngayon mga ka-Wonder, tahimik ang palasyo. Inaantay ko nga na magsalita na yung family, no? Yung sila Irene Marcos, si former Speaker Martin Romualdez, or even si Sandro, si Simon at iba pa. Wala po tayong naririnig. Kasi naniniwala po tayo, no, na ang pagpatol sa mga ganito ay parang bumababa ka sa kanilang level. Ano sabihan? Gossip is scattered by those who hate you and taken by fools. Oh, no! Ang gossip, ang nagkakalat niyan yung galit sa'yo. At tinatanggap ng mga hangal, mga fools, mga stupid, no? So ang tanong, bakit pinagpapalit ni Amy Marcos
at napili niyang i-expose yung kanyang kapatid. Where in the first place, mga ka-wonder, dapat noon pa, natatakbo pa lang at gusto nilang iupo si Sara, alam niya yan, gusto nilang iupo si Sara, bakit hindi niya pinasabog ito? Dahil kung kakalabanin ni Sara, si PBBM, na malakas kaya hindi niya kinalaban, nag-vice siya, bakit hindi nila ginamit itong bomba na to? Bakit ngayon pa, pababain mo pa? Di ba sabi natin, prevention is better than cure? So itong stage na to, parang kinukure mo na lang eh. Why not did it by preventing PBBM from taking the seat as the president? Bakit ngayon nyo lang isinabi yan? Yan po yung mga palaisipan na nakakatawa. Lalong-lalo na nung dinamay pa si Sandro. Alam niyo po, ako po nagpupunta ako sa mga drug rehab, no? Nagpapayo tayo ng mga naging drug addict na gustong magbago. We are helping them, rehabilitating their minds. No, kasi bagsak yan eh. Down yan. So hanggang sa bumalik sila on their feet, at ngayon is, iba na silang tao. Amazing! Nakikitaan ko ng manifestations, mga ka-wonder, yung mga drug addicts. But you don't always have to base, kasi minsan may mga mannerism ng iba eh. No? Kagaya ko, may mannerism ako dahil na-disgrasya po ako dito sa panga. Way back when I was in college, kasi po naglalaro ako ng martial arts. So, yeah, may biyak ako rito. So, napapansin nyo sa akin, pag malamig, pag discomfort, stress, puyat, gumaganon ako. Oh, no! So, addict ba yan? So, may manifestation talaga na very prominent sa isang drug addict. Kasi nakakausap mo sila, nakikita mo, while they are on their treatment program. Panoorin natin itong sinasabi ni Sir Alfred Mark Guzman. Ano? At i-reveal niya kung bakit todo kampe. May narinig din tayo dyan. Ano? Maaari daw itong si Amy is sangkot sa mga anomalya ni Duterte noong araw. Natatakot sila dahil walang pasisinuhin si PBBM. Sabi niya, kahit yung pinsan niya pananagutin niya. May excuse ba dyan si Mangga, ay si Amy, kung siya ay kasabwat? Pakinggan natin, mga ka-wonder, itong banat ni Sir Mark. Good morning guys, dito good evening dyan. Ito pag-usapan natin ang kabaliwan na naman nitong si Mangga at ng INC. Guys, natatandaan nyo ba yung kinontent ko na sinabi ko, may tao, may dalawang taong gagamitin itong mga itong mga kataib na kasama si Marco Beta, gagamitin nila ang mga taong ito para magpalaganap at magsabi na ang pamilyang Marcos pati si PBBM ay lulong sa droga. At ito na nga, nangyari. Pero naiba lang ang artista. Ngayon, ang ginamit nila ay walang iba mismo kundi si Mangga. Bakit? Dahil hindi natuloy ang plano, dahil hindi naging Blue Ribbon Committee chairman si Marco Beta, so binago na nila ang artista. Pero huwag kayong magtataka kung bigla pa rin itong susulpot para suportahan at pangalwahan ang sinasabing ito ni Mangga na ang buong pamilya mismo, na mismo si PBBM ay gumagamit ng droga. Bakit? Dahil nga hindi nagtagumpay si Marco Beta para maging Blue Ribbon Chairman Committee, nandun sana ang original na plano, gagawin itong star witness, gagawin palalabasin nila ang mga kasinungalingan, ayan na, lumipat na kay Mangga. Okay? So ngayon, ang tanong, magpapapaniwala ba tayo? Kung di pala naman tubobo ito si Manggang ito, na mo Mangga, ikaw ang may kasalanan. Di ba? Kung noon pa sinabi mo, nung eleksyon, hindi ka nagsinungaling sa tao, kung totoo yung sinasabi mo, di ba ka binubudol mo rin ang taong bayan? Anyway guys, ito, araw-arawin natin, ibubulgar natin. Alam nyo ba na si Mangga ay hindi lang naka one night stand ni Duterte? Kaya po malalim ang relasyon niyan sa kay Duterte dahil may kasamang laman ang relasyon niyan. Ito po ay hindi sikreto sa mga taga Davao, kundi ito po ay open secret ang relasyon ni Duterte at ni Amy Marcos. Di ba, Mangga? Di ba isa ka sa mga kabit ni Fentaboy? Sikreto sa mga taga Luzon pero hindi ito sikreto sa Davao City. Ngayon, INC. Akala ko ba walang politika yan? Akala ko ba walang BBM resign yan? Di ba ang tema ng sinasabi nyo para pababayin si PBBM? Ito na nga yung sinasabi natin. Di ba? Ano na?
Andyan si Chavit Sipon. Kala ko ba transparency kayo? Anti-corruption kayo? Ano nangyari? Bakit si Chavit Sipon nandyan sa ibabaw ng stage ninyo? Na nagsasalita. Purong-puro ng corruption yan. O INC matitino, magising na kayo. Ano? Hindi nagkaigi ang panggagaslight ni anong pangalan ito ni Nico. Akala ninyo mapapaalman ninyo ang AFP? Utot ninyo. Diba? Hindi ninyo mapapaalman ang AFP, hindi nyo maloloko. Nyo. Si Amy pa, magsasalita ka ng ganyan, kung di ka pala naman bobo, di dapat noon mo pa yan sinabi. Tsaka itong si Amy, grabe no, itong si Amy, talagang inuna nito, mas mahalaga rito yung kalibugan. Na naging karelasyon niya si Fentaboy kaysa sa sariling dugo. Ang tanong, nadugo ba niya talaga si PBBM? Alamang, hindi. Yung mga Ilocano, ganyang ka-traitor yan, si Amy ha. Manggang-mangga. Bulok nga lang. Okay? Yun lang muna. So, huwag kayong magpapaniwala. Para in the ano lang ha. Name of politics lang ha. Dahil sa hiyang-hiya ka siguro dahil sa karelasyon, naging relasyon yun ni Pentaboy. Ito si Aiming ito. O yun lang muna. Sa mga bobong didili siya, ina nyo, matili kayong mga bobo at may sayad. Sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Ingat-ingat ha. Lahat ng mga klinento ng puting kabayo ha, unti-unti na nangyayari at may mga darating pa. Hintayin natin. Eto na. Ang pagpasok na ng mga Muslim para manggulo. Okay? Abangan natin. Bye! So yun pala mga ka-wonder, ano? Kaya pala itong mga, of course, mga content creators, alam na alam nila at hindi sila nagpapaniwala dahil alam nga nila na ipapasok yung mga script. Hindi pala originally si Amy yan, ano? Pero nga hindi na upo si Marcoleta bilang Blue Ribbon, kaya pinasok nila itong si Amy. At of course, nagsalita rin dyan si Marcoleta. Talagang naging kulay politika. At ito nga, papasok itong Muslim, no? Na manggugulo. Yan na yung mga nakikita natin kung paano nagdeklara ng martial law ang dating Pangulong Marcos Sr. Hindi na makontrol ang lawlessness, anarkiya na, and then martial law. Pilitin nyo pa. At yan ang katapusan. So marami tayong mga hindi naniniwala sa mga pakulo na yan. Dahil very logical at rational kung ikukumpara natin yung bakit pinasabog nila yung mga yan. Na why not earlier? Bakit ngayon pa? No? At hindi nga kapanipaniwala mga ka-wonder. Kaya yung mga nayayanig dyan at gusto nang maniwala, huwag kayong maniwala. Dahil subukan. Alam na natin ang kanilang pakay. Gagawin nilang lahat para mapaupo lang si Sara at magawa rin itong mga cohorts nila yung gusto nilang mangyari. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. And if you like this video, please give me a thumbs up para ma-introduce ni YouTube. And of course, please share this video para malaman nila yung talumpati ni Amy at yung katotohanan. And of course, please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless. Wonder Vlogcaster.